Himpilan at #1 na radio network ng bayan. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Kasama ang two-time KBP Golden Dove Best Public Service Awardee Rod Marcelino at ang maaasahang broadcaster Buddy Oberas. RMN News Nationwide. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide, 5 katao patay sa sunog sa isang grocery store sa Maynila. Pilit na namin hanapin yung pintuan nila at para mabuksan, para makuha namin sila at matulungan. Hindi namin nakita dahil ang lakas na ng usok sa kanakapoy. Desisyon naman sa hirit na dagdag sweldo ng mga guro, ipinauubaya na ng Malacanang sa Kongreso. When you're speaking of government employees, which includes teachers as well, we require a salary standardization law from Congress. And this should be best addressed with the legislative branch. Aregluhan sa secret meeting ni Janet Lim Napoles at Ben Hurloy, itinanggi. Oral argument ang Supreme Court sa kinikwestyong Disbursement Acceleration Program ni Pangulong Aquino magpapatuloy ngayong araw. Lagi tinatanong dyan, nasaan ang pera? Kahit na yan ay ipinamahalan mo kahit kanino at hindi mo na-account ang pera, ikaw ay mananagot pa rin. Balitang negosyo mga kasama, pag-aangkat po ng South Korea sa ilang agri-products ng Pilipinas palalakasin. Sa ibayong dagat naman, King Juan Carlos ng Espanya nagbitiw sa pwesto. Buong bansang isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, umaga na po ng Martes, June 3, 2014. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. At ako naman si Rod Marcelino. Live tayo sa DYVR 657 RMN Rojas, XMD 927 RMN General Santos, DYME 783 RMN Masbate, DXIC 711 RMN Iligan at sa RMN Immediate TV Zamboanga. Live pa rin international via Ustream, search RMN Manila. Live din sa WRMN New York, USA. At sa lahat po naman #1 RMN stations sa Pilipinas. RMN News Panahon. Sa kabila ng pagpasok ng tag-ulan, nagbabala po ang pag-asang dapat asahan pa rin ang mas mainit na panahon sa mga susunod na araw. Ito ay dahil sa easterlies o mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko. Niliwanag ho ng pag-asa na bago tuloy ang pumasok ang tag-ulan ay mararanasan nga ang mainit pa ring temperatura. Inaasahang mas mainit pa ang panahon sa bansa bago maranasan ang southwest monsoon o hangin habagat. Samantala ay nagpaalala rin ang pag-asang huwag masyadong lumabas po ng bahay alas 12 hanggang alas 3. Grabe ang init, partikular na sa tanghalian para maiwasan ang dehydration at ang nakakatakot na heat stroke. RMN News Nationwide. 5 ang kumpirmadong patay mga kasama matapos pong masunog ay isang grocery store sa may Santo Niño Street, Barangay 11 sa Delpan sa lungsod ng Maynila kaninang pasado alas 4 na madaling araw. Pag-aari ng isang Wilson Villanueva na taga-Aklan na nasunog na establishmento. Pasado alas 4 nang sumiklab ang apoy na hininalang dahil daw sa sumabog na LPG, kung saan isa yan sa mga tinitinda sa nasabing lugar. Kabilang sa nasawi magkapatid na si Joanna Raset de la Cruz, 21 anyos, at si Jamaica, 17 anyos, paong mga apo ni Villanueva, at isang nagngangalang Shane, meron ding Tintin at Junjun. Sa interview ng RMN sa dalawang survivor o nakaligtas na sina Marby Prado at Ronald Bolivar Jr., natutulog sila noon nang sumiklab ang apoy. Sa lakas daw po ng sunog, napilitan silang tumalon mula sa terrace na nasa 2 palapag. Nabatid na nahirapang makalabas ang mga biktima dahil nakapadlock ang pinto at walang fire exit. Kasi nga nainitan ako, kaya nagising ako. Nang magising ako, binuksan ko yung malakas na yung apoy. Pilit na namin hanapin yung pintuan nila at para mabuksan, para makuha namin sila at matulungan. Hindi namin nakita dahil ang lakas na ng usok sa kanakapoy. Hinilan ako palabas ng terrace, saka kami tumalon. Nagsisigaw po kami ng saklolo na nasusunog na. Kung hindi niya po ako nito ginising, malamang kasama na ako natuskid doon. Sa ngayon, fired out na ang apoy at inalam pa rin ang tunay namang sanhi at halaga
ng mga naabo. Mga kasama, ibinato ng Malacanang sa Kongreso ang pagdidesisyon hinggil sa hinihiling na aumento sa sahod ng mga public school teachers. Sa isinagawang press briefing sa Malacanang, sinabi ni Presidential Spokesman Edwin Lazierda na kailangan muna kasing repasuhin ang standardization law bago mapagbibigyan ang kahilingan ng mga guro. We understand their concerns. I hope that the teachers will consider the concerns of the students. Our concern right now with respect to the wages, it's not limited actually to the teachers. Kasi when you're speaking of government employees, which includes teachers as well, we require a salary standardization law from Congress. And this should be best addressed with the legislative branch. We are in the last tranche of the salary standardization, and therefore there have been calls for wage increase. But then we would have to defer to legislature to act on that proposal. Ayon pa kay Lazierda, bukas naman ang pamahalaan na pag-aralan ang hiling ng mga guro para maisama ito sa pambansang budget sa susunod na taon. Kung merong proposal, we will have to look at the numbers because at the end of the day, it boils down to how much are they proposing and then how much it will impact the national budget and what will be the sources of revenue for the increase of, assuming of the proposed wage increase on the part of government employees. Matatandaang humihirit ang Alliance of Concerned Teachers na maitaas sa 25,000 ang kanilang 18,000 na sahod habang 15,000 pesos naman para sa mga non-teaching personnel na may kasalukuyang sweldo na 9,000 piso. Nilagda na po ni Paulong Noynoy Aquino ang mas mataas na work-related casualty at injury benefits para sa mga manggagawa sa pampubliko at pribadong sektor. Sa ilalim ng EO Executive Order No. 167, itinas ng funeral benefits mula 10,000 hanggang 20,000 sa ilalim po ng Employees Compensation Program. Nilinaw ng Pangulong Noy na mahalagang mapagbuti raw ang Employees Compensation Program para makatugon sa pangailangan ng mga manggagawa na paparalisa sa trabaho. Bukod dito, inaprubahan din ng 10% across-the-board increase sa pensyon ng mga may permanent partial disability, permanent total disability at survivorship pension sa private sector. Samantala, inatasan na rin ni Paulong Aquino ang Employees Compensation Commission o ECC, Social Security System, SSS, at Government Service Insurance System o GSIS para po maglaan ng pondo sa nasabing mga benepisyo ng mga manggagawa. Hindi magkatugma ang naging pahayag ng kampo ng Pork Barrel Queen na si Janet Lim Napoles at ng dati niyang empleyado na si Ben Hurloy sa kanilang isinagawang secret meeting. Kahapon ay naghanap po o nagharap ang dalawa kasama ang kanilang mga abogado sa tanggapan ng National Bureau of Investigation. Agad naman itinanggi ng abogado ni Napoles na si Attorney Stephen David ang alegasyong may nilulutong aregluhan sa pagitan po ng dalawang kampo. Nilinaw ni David na hinihiling lang ng kanilang kampo na kunin ng NBI sa tanggapan ng pamahalaan ang mga dokumento na siyang magpapatunay tungkol sa transaksyon ni Napoles sa mga mambabatas. Kaugnay nito ay kumikilos na ang NBI para patotohanan ang dalawang affidavit na isinumiti ni Janet Lim Napoles sa Department of Justice. Ayon kay Secretary Laila De Lima, nasa fact-finding process ngayon ang NBI para mapatunayan ang mga akusasyon ni Napoles. Affidavit po ni Napoles, basura na. Kasama natin sa Balita Live, Condi Bata. RMN Report. Hindi lamang scrap of paper kundi garbage o basura na maituturing ang tell-all affidavit ni Janet Lim Napoles. Ayon kay Dasmariñas City Representative Elpidio Bardaga, ang affidavit ni Napoles ay hindi kapanipaniwala dahil hindi nito kilala at direktang matukoy ang mga mambabatas na binigyan niya ng salapi mula sa Pork Barrel Scam. Bukod dito ay kulang din sa matitibay na impormasyon ang mga alegasyon ni Napoles sa kanyang affidavit. Pinababasura na ng tuluyan ng kongresista ang ideya na bigyan ng immunity si Napoles dahil sa hindi makatotohanan ang mga ipinupunto nito para lamang makalusot sa asunto. Mas mainam na sa listahan at sa hard drive na isinumite ni Ben Hurloy na lamang bumatay ang mga otoridad dahil ito naman ang unang nagbulgar ng anomalya. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Bata, Tatak, RMN. Radyo mo Nationwide.
Magpapatuloy naman ngayon ang pagtalakay po ng Korte Suprema sa ilang petisyon na kumukwestiyon sa legalidad ng Disbursement Acceleration Program o DAP ni Pangulong Noynoy Aquino. Kabilang sa pag-uusapan ngayon ay ang 9 na petisyon na inihain noong nakaraang taon at napakinggan sa isinagawang oral arguments noong Pebrero. Posibleng ilabas na rin ang desisyon ng SC ngayong araw dahil nabatid na ang kaso ay submitted for resolution na. Sa interview ng RMN kay election expert Attorney Romeo Macalintal, ipinaliwanag niyang importanteng malaman kung saan ginagamit ng mga opisyal ang ibinibigay na pondo ng pamahalaan. Lagi tinatanong dyan ay nasaan ang pera. Kahit na yan ay ipinamahalan mo kahit kanino at hindi mo na account ang pera, ikaw ay mananagot pa rin sapagkat sa ilalim ng ating batas, meron tayong tinatawag na malversation through negligence. Ibig sabihin kapag nawawala ang pera dahil sa iyong kapabayaan, ikaw ay maaari ding makulong. Parang plunder din yan na non-payable sa ilalim ng ating revised penal code. Ayon sa mga petitioners ng DAB, nilalabak nito ang kapangyarihan ng Kongreso na maglaan ng tamang pondo gaya na lamang ng Priority Development Assistance Fund na una nang idineklarang unconstitutional. Samantala, tatalakayin din sa Korte Suprema ang legalidad at ilang petisyon na kumukontra sa pagpapatupad ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa pagitan po ng Pilipinas at Estados Unidos. RMN News Nationwide. Mga OFW sa Libya na sasailalim sa voluntary repatriation dumadagsana sa Philippine Embassy. Kasama natin sa Balita Live, Joyce Adra. RMN Report. Dumadagsana sa Philippine Embassy ang OFW sa Libya na sasailalim sa voluntary repatriation. Ito ay matapos na ideklara ng Department of Foreign Affairs ang Alert Level 3 kaugnay ng kaguluhan sa nasabing bansa. Sa ngayon, mahigit 50 OFWs na ang nakikipag-ugnayan sa Philippine Embassy sa Tripoli para sa kanilang repatriation. Muli namang tinayak ng DFA na sagot ng gobyerno ng Pilipinas ang gastusin sa pag-uwi ng OFWs. Ngayong linggo ay tutulak din patungo ng Libya ang karagdagang tauhan ng DFA para tumulong sa repatriation ng OFWs. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. Kakulangan sa mga classroom at guro, nananatiling problema po sa unang araw ng pasukan dyan sa may Cagayan de Oro. Mula RMN Cagayan de Oro, ang kasama mo sa balita, Alwin Saliring. RMN Report. Nananatili pa rin problema kada unang araw ng klase ang kakulangan ng classrooms, libro at guro dito sa Cagayan de Oro City. Problema ng mga magulang na pa-enroll nila ang kanilang mga anak, ngunit nagulat sila kahapon dahil wala sinistaan ang kanilang mga anak. May isang classroom naman na halos okupado na ng estudyante ang silid-aralan, ngunit wala namang guro. Ang iba ay parang sa bilas na dahil sa siksika ng mga estudyante dahil nga sa kulang sa classroom. Ayon sa DepEd, dahil umano ito sa tumataas sa bilang ng mga nagsipasok ngayong taon. Marami kasi ang transferees mula sa mga private schools at yung mga galing sa ibang mga lugar. Hindi naman maayong tagyan ng paaralan ng mga estudyante nagpapa-enroll. Hiling ng mga guro at mga magulang na sanay sa lalong madaling panahon ay masolusyonan ng gobyerno ang mga problemang ito. Tama mo sa DXCC Cagayan de Oro, Alwin Saliring, Tatak, RMN. Radyo mo Nationwide. Samantala, mga kasama, ang mga mag-aaral naman ng Sibuktok Elementary School dyan sa Zamboanga balik na po sa pag-aaral matapos ng ilang buwang walang klase. Sama natin sa Balita Live, Melanie Guanzon, RMN Zamboanga. RMN Report. Matapos ang 3 buwan nang huminto ang klase sa Sibuktok Elementary School sa Barangay Limaong dito sa lungsod ng Zamboanga, simula noong Disyembre nang dukutin ang isa sa mga guro, kahapon nagsimula nang pumasok ang 284 na mag-aral at 7 guro sa nasabing paaralan. Matatandaan nung buwan ng Disyembre nakarang taon, dinukot ang gurong si Kati May Kasipang sa Barangay Limaong at dahil dito hindi na pumasok ang mag-aaral at mga guro, kung kaya't minabuti na lamang ng local DepEd na hinto ang klase dahil namayani ang takot sa mga guro. Kahapon pinangasiwaan ni City School Division Superintendent Pete Natividad ang pagbukas muli ng klase sa Sibuktok Elementary School, isang covenant of shared responsibility and accountability ang pinirmahan ng pulis, militar, barangay officials at DepEd upang siguraduhin ang seguridad ng mga mag-aral, lalo na ng mga guro.
Kasama mo sa RMN Zamboanga, Melanie Guanzon, Tatak RMN. Radyo mo, Nationwide News. Negosyo. Mas palalaksin pa po mga kasama ng South Korea ang pag-angkat ng mga produkto buhat sa Pilipinas. Ayon kay Secretary Prosy Alcala ng DA na ipagkasundo na rin ang Korean Agriculture Ministry palawakin ang operasyon sa kaligtasan daw ng pagkain at pagmamantini ng sapat na produktong pang-agrikultura. Nabatid na mula noong nakaraang taon, nag-angkat ang South Korea na 1,000 metriko toneladang mais, kung saan umabot ang demand dyan sa 7,000 metriko tonelada kada buwan. RMN News Abroad. Mga kasama, nagbitiw na sa pwestong hari ng Spain na si King Juan Carlos matapos humigit kumulang 40 taon sa trono. Ayon kay King Juan Carlos, ang anak niya ng si Prince Felipe ang bahalang magbigay ng bagong pag-asa sa nasabing bansa. Giit ng 76 anyos na hari, dapat nang mamahala ang mga kabataan dahil mas marami silang enerhiya para gawin ang mga tungkulin nito. Ang 45 o 45 taong gulang na si Prince Felipe ang magiging bagong hari ng Spain, kasunod na rin ng paghahayag ng kanyang ama na handa na ito sa trono. Live tayo mga kasama mula sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 ng RMN News Nationwide ngayong June 2, 2014. June 3, 2014. At mga kasama, sa mga taga-Butuan, susunod na dyan sina kasamang Ramil Banges at Sasi Babar sa Diretso Balitang Butuan sa DXBC 693. Happy birthday today kay Ramil Terasona ng ating RMN Kalibo. Pwede niyo pong mapanood ang naging pagbabalita ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube, itype lamang mga kasamang RMN News Nationwide. Kasama niyo po sa serbisyo publiko, ako si Buddy Obera. At Rod Marcelino. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN Radyo mo, Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. 7:18 na. Tatak RMN. That portion